Magandang gabi sa inyong lahat. Sa araw ng Kapaskuhan, maaari po nating ipagdiwang ang araw na ito nang hindi kinakailangan maging magarbo, hindi kinakailangan maging enggrande. Pwede nating ipagdiwang ito ng simple, ngunit punong-puno ng panalangin at pasasalamat. Sadyang punong-puno ng biyaya ang ating Kapamilya Network itong nakalipas na taon, di ba? Pero marami talagang nangyari. Marami tayong biyayang natanggap. Hindi naman nakapagtataka dahil napakaraming mahuhusay na artista, maraming mahuhusay na direktor, manunulat, at syempre ang mga big bosses natin ay sadyang mahuhusay. Syempre ang ating pinakamamahal na si Ma'am Charo narito. Napakahusay niya kasi talagang magtrabaho. Di ba? Naka-ready na ho ba yung bonus ko? Ipupush ko kayo ngayong gabing to eh. Ang MMK, ang longest running drama anthology in Asia. 20 years na pala ang nakalilipas magmula na nagsimula ang MMK. Pero parang hindi naman tumatanda si Ma'am Charo. Nag-research ako talaga, ginugel ko mula kauna-unahang episode ng MMK. Napatunayan ko nga, 20 years ago, hindi nagbago ang itsura ni Ma'am Charo. Sabi ko, parang wala namang, parang hindi umandar ang panahon. Ganon pa rin ang itsura niya. Kahit yung suot niya ngayon, yan ang suot niya nung first episode. Ganyan talaga ang pangmayaman, hindi kumukupas yung damit. Oo, sabi ko, iba talaga si Ma'am Charo. Dadalawa lang sa showbiz ang kilala kong hindi nagbago ang itsura simula noon hanggang ngayon. Si Ma'am Charo at si Mahal. Joke lang, Ma'am Charo. Joke lang po. Joke lang po. Biro lang po. Dalawa lang silang hindi nagbago ang itsura, pero napakabait kasi niyan si Ma'am Charo. Nagtataka nga ako, paano niya napapaunlad ang negosyo dito sa ABS-CBN? Paano niya napapaganda ang mga programa sa dami ng sulat na binabasa mo linggo-linggo sa loob ng 20 araw? Diba? Paano niya pa napipirma ng mga kontrata kung puro sulat ang inaatupag niya? Dahil sa araw-araw na pagbabasa niya ng sulat, talaga namang sa araw-araw, ganun na rin siya magsalita. Napakamahinahon. Parang laging may kinakausap na liham. Nakasalubong ko nga yan sa hallway. Naku, nung nakita ko, yumuko ako, hindi ko malaman kung paano ko maharapin ng presidente. Nataranta ako talaga. Tapos nakita niya ako, tinawag niya ako, sabi sa akin, Dear Vice. Sabi sa akin, Dear Vice, napanood kita nung isang araw sa Showtime. Nakasuot ka ng tanga. Mahabang yung mga biyas. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, sana yon ay huli na. Nagbabanta, Charo. Kinabahan ako. Paano ko gagawin? Baka naman sabihin niya, pag hindi ko siya sinagot, sabihin niya, wala akong respeto. Sumagot na rin ako. Sabi ko, Dear Charo, ipagpaumanhin mo ang walang habas kong pagsusuot ng tanga sa telebisyon. Pero hindi ko mapapangakong yun ay huli na. Nagmamaganda, Vice ganda. Last year nga, nagpasko ko sa bahay ng isa ring kapamilya, si Kuya Kim. Ang sarap magpasko nila Kuya Kim kasi ang daming handa. Yun lang, bago mo makain sa Noche Buena, si Kuya Kim, puro trivia. Pag upo mo pa lang sa hapagkainan, sige, kumain na tayo. Sige na. Alam niyo ba, ng kutsara ay kaparte ng tinidor. Ang tinidor ay ginagamit sa pantusok bago niyo makain ng mga pagkain. Ang dami talaga. Bago pa kumain, ito ang kanin. Alam niyo ba na ang kanin ay galing sa bigas at ang bigas ang galing sa lupa at ang lupa ay galing sa Diyos? Ang dami. Ang tagal. Bago lumabas ang handa, 4:30 na. Yung laban ni Pacquiao, kamakailan lamang. Dumanak ako. Dumanak ang luha sa Pilipinas. Ang daming puso ang nasugatan dahil sa pagkakatalo ni Manny Pacquiao. Pero kailangan natin tanggapin na si Manny Pacquiao ay tao lang rin. At pangkaraniwan sa isang manlalaro ang manalo at matalo. Gayunpaman, hindi nagbabago ang ating pagpapasalamat sa kanya dahil nagbigay siya ng malaking karangalan sa bansang ito. Pinanonood ko nga yan eh. Hindi ako masyadong naapektuhan nung bumulagta si Pacquiao. Naapektuhan ako nung nagalit na si Mami Junisha. Diba? Nagsisisigaw. Hindi ko maintindihan kung ano sinasabi niya. Basta puro pastor lang ang naririnig ko. Naku, pastor, umanda ka, pastor. Naku, sinasabi ko sa'yo, babalikan kita. Tatapusin ko lang ang schedule ko sa dance instructor. Sinasabi ko sa'yo, ang laki ng kasalanan mo, pastor. Ipapakain kita sa alligator. At pagkatapos ko, abangan mo, sasali ako sa X-Factor. Pag nanalo ako rito, magkakaroon ako ng world tour. Magiging successful ito, for sure. Isa pang ipagpapasalamat natin ngayong Pasko, sinasabi ko naman sa inyo, hindi kinakailangan maraming handa sa lamesa. Hindi kailangang enggrande at mamahalin ng mga regalo. Hindi kinakailangan bago ang damit.
pwedeng simple lamang pero punong-puno ng pasasalamat. At pwede rin nating ipagdiwang ang Kapaskuhan sa panonood ng mga magagandang pelikulang ihahain ng Star Cinema ngayong Metro Manila Film Festival. Unahon niyo na ang Sister Racas.